Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw hong muli. Nagbabalik hong muli ang Eric's Vlog. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man ho kayo naroon. At bago ho ako mag-umpisa sa topic ho ngayong araw na ito ay nais ko magpasalamat sa lahat ho ng nakapanood ng aking video ho tungkol sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. At maraming salamat din ho sa mga nag-comment ho doon na ang sinasabi ho nila ay naliwanagan ho sila sa akin hong paliwanag doon sa topic nga ho na tungkol sa magaganap ho na eleksyon sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. At para po sa video ngayon ay pag-usapan ho natin yung may kaugnayan pa rin po sa Barangay Sangguniang Kabataan Election 2025. Doon naman ho sa mga nais na tumakbo sa posisyon ho ng kapitan, kagawad at SK. So ibabahagi ko lang ho sa inyo yung aking nasa liksik na tungkol ho dun sa mga kakayahan o kaalaman na dapat taglayin ho ng isang kakandidato o lalahok ho sa halalan na BSKE 2025. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog at yun nga ho, ang topic ho natin ngayong araw na ito ay tungkol ho doon sa mga nagnanais ho na lumahok at sumali sa darating ho na Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. Doon ho sa posisyon ng punong barangay o yung tinatawag na kapitan, kagawad o konsihal at yun naman hong SK chairman at mga SK kagawad. So yan ho ang mga posisyon na kung saan ay bahagi ng Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. At doon ho sa mga lalahok at intensyon na sasali sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025, doon ho sa mga tatakbo, ang malaki hong katanungan dyan ay may sapat ka bang kaalaman o kakayahan nang para sa ganun ay iyong mapaglingkuran ang iyong posisyon kung sakaling ikaw ay mahalal doon sa inyong barangay. So yan ho ang malaking katanungan at ibabahagi ho natin itong ating na-research at nasa liksik na ito daw ho yung mga bagay-bagay na dapat taglayin ho ng nagnanais tumakbo sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. So ito ho, ibabahagi ho natin at sa tingin ko ho ay ito ho ang nararapat nga para taglayin ng isang kakandidato po dito sa darating na BSKE 2025. So ang una hong kakayahan na dapat taglayin ho ng tatakbong kapitan o kagawad o dun sa SK o Sangguniang Kabataan na ito ho ang sinasabi, ang pagsulat ng formal na liham. So ibig sabihin ho, mahalaga sa komunikasyon sa local government unit, ahensya ng gobyerno at iba pa. So dapat ho ay taglayin ng isang kandidato ho na marunong siya o maalam siyang magsulat ng formal na liham dahil ito ho ay kailangan upang sa ganun ho ay magampanan ang posisyon ho ng maayos bilang miyembro ng barangay o Sangguniang Kabataan Council sa inyong mga nasasakupan na barangay. Ang ikalawa ho na aking nasa liksik ay ito ho nga tungkol sa pagbuo ng barangay resolution at ordinansa. So ito ho yung napansin natin sa mga barangay ho ay kadalasan ho ay hindi marunong na maggawa ng resolution o ordinansa. Hindi naman ho natin nilalahat pero meron ho mga kasapi ho ng barangay council ang hindi po marunong magawa ng resolution o ordinansa. So ito pong resolution o ordinansa ay isang napakalaking o napakahalagang bagay ho kapag ikaw ho ay nahalal bilang konsihal o parte ng barangay council
o ang SK. At sinasabi ho dito na dapat ho malinaw, legal at makatao ang nilalaman ng iyong ordinansa o resolusyon. Isa pa dito ay dapat magiging kapaki-pakinabang sa inyong mga nasasakupan yung inyong mga resolution o ordinansa na gagawin. Ang ikatlohong kakayahan na dapat meron ho yung kakandidato ay ito hong paghahanda ng budget, financial report at project proposal. So kailangan ho may alam sa pondo, yung costing at tamang paggamit nito. So yan ho ang binabanggit sa ikatlohong bahagi ng ating pinag-uusapan ho. Ang ikaapat ho na binabanggit dito ay yung kakayahan sa parliamentary procedures at committee meetings. Dapat alam ang tamang daloy ng pagpupulong o yung meeting at paggawa ho ng minutes o ulat. Yung minutes of meeting ho, ito yung mga nilalaman ho ng mga pinag-usapan doon ho sa mga meeting at ito ho'y naka-record at nakatala. So yan ho ang binabanggit sa ikaapat na bahagi ho ng ating pinag-uusapan. Sa makabagong panahon ay importante ho ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Ito ho ay para mas mapadali ang serbisyo sa mga residente. Ito ho ay tulad ng Google Docs. So dito ho ginagawa yung mga reports sa Excel, sa Word, at pwede rin ho yung PowerPoint para sa presentation. Yung Canva ho, pag-design o paglalagay ho doon sa mga report din, magagamit din ho yun. At yun hong Zoom, ito ho yung pagka nagkaroon ho ng meeting, yung Zoom, yung online meeting ho, ay yung hindi ho makakadalo ay pwedeng mapakinggan o pwedeng mapasama doon ho sa meeting. At isa pa ho dyan yung Facebook updates. Sa tingin ko ho ay mahalaga na meron hong Facebook page ang barangay para ho ma-updates ang mga nangyayari ho at maging aware ang lahat ho ng mga residente doon ho sa kani-kanilang mga barangay para ho makita ko ano ho ang mga kaganapan. Ang ika-anim ho na binabanggit ay dapat ho ay mahusay sa pakikipag-usap, pagsasalita at pagsusulat. So ito ho ay para sa epektibong pakikipag-ugnayan ho sa mga kapwa-opisyal at sa mamamayan. So ito ho ay importante at napakahalaga ng mga bagay na ito na dapat ho ay marunong talagang makipag-usap ang kakandidato ho na konsehal o kapitan o SK ho upang sa ganun ay maging epektibo ang kanya hong pakikipag-ugnayan sa lahat. Ang ikapito ho ay may kakayahang makinig at mapagkumbaba. Hindi lang puro salita, marunong ding makinig sa hinaing ng masa. Ang ikawalo ho na binabanggit ay yung pamumuno na may malasakit at layunin. So hindi lang ho yung posisyon, kundi solusyon ang habol. So yun naman po dapat merong malasakit at layunin ho sa mga kanyang nasasakupang barangay. Ang ikasyam ho na binabanggit ay dapat ho may kakayahang magplano, magpatupad at magmonitor ng proyekto. So sa umpisa pa lang ho sa pagpaplano at sa pagpapatupad at pagmamonitor dapat ho ay nagagawa yan upang sa ganun ho ay makita nila kung ano na ang nangyayari sa itinatakbo ho ng kanilang mga proyekto sa barangay. So hindi lang ho pa-picture, kundi totoong gawa at serbisyo talaga ho doon sa kanilang mga nasasakupang barangay. Ito ho, isa ho sa mahalaga itong pangsampo, kayang humawak ng krisis, stress at pressure. Hindi pikon, hindi takot sa batikos, kundi handang maglingkod pa rin. So ito napaka-importante dahil merong mga pangyayari ho na kung saan halimbawa ho na videohan ng vlogger yung isang lugar kung saan marami hong basura at pagkatapos ho noon yung mga kagawad o yung kapitan ho ay magagalit
dahil ho nakuhanan ng video yung mga basura na nagkalat na hindi ho nalilinis, ay magiging pikon ho ang mangyayari diyan at parang defensive pa sa mga pangyayari ho na yon. So dapat ho doon hindi sila pikon, dapat bagkus ang ginagawa nila doon ay agad nilang sinusolusyunan ang bawat problema o bawat pamumuna ng mga residente. Kung sakali hong may mga pangyayari hong ganon na nababati ko sila dahil doon sa mga bagay-bagay na nakikita at naobserbahan ng kanilang mga nasasakupan. Dahil may karapatan din naman ho ang mga taong nasasakupan nila na magbigay ng komento sa mga nangyayari ho sa kanilang barangay, at ito dapat ay hindi pag-awayan at dapat to bagkus ito ay improve at gawin ho ng nararapat ang dapat hong gawin para mas maging mapaganda ho ang sitwasyon sa mga bara-barangay. Ang isa pa rin ho sa pinakaimportante ay may malinaw na pananaw para sa kinabukasan ng barangay. Hindi puro pakitang gilas kundi may konkretong plano para po sa ikauunlad at ikagaganda ng barangay. Ang ikalabindalawa ho ay marunong dapat makipag-coordinate o marunong makipag-ugnayan sa mga ahensya tulad ho ng DILG, TESDA, DSWD, DOH at sa iba pong mga ahensya ho ng gobyerno. Ito ay para mas maraming programa ang maipasok sa barangay. So napaka-importante ho niyan ang marunong hong makipag-ugnayan. Ang ikalabing-tatlo ho ay dapat may integridad, disiplina at tapang na tumindig para sa tama. Hindi sunod-sunuran o sakim sa kapangyarihan. So yan ho, napaka-importante rin ho niyan, yung integridad at yung disiplina, talagang handang harapin at tumindig para ho sa tama. So yan ho ang huling bagay ho na dapat taglihin ng tatakbo ho at lalahok sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election ngayong darating na December 1, 2025. So yan ho, binahagi natin ang mga bagay-bagay ho na dapat taglayin ng mga nagnanaisong lumahok sa darating na Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025 ho na magaganap sa December 1, ito ho nga taong kasalukuyan. So hanggang dito na lang po muna ang ating video. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood at nagsusubscribe ho sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat.